Tama? Yan, nalila ikaw sila. Ganyan ka yan. Okay. Next, please. Okay, understanding the three persons in biblical guidance. So, kapag nagka-counsel tayo, ano nga ba ulit ang ibig sabihin ng counsel? Counsel. Pag nagka-counsel tayo, ano ibig sabihin ng counsel? Ha? Nagpapayo, nag-advise, tama, nag-guide, sa inyo. So, in biblical term, o in biblical, counseling is never just between two people. Okay, always involve three. Ano siya? Holy Spirit, yung leader o yung tao na ginagamit, yung counselor, and then yung the person being counseled. Ibig sabihin yung kinakausap. So dapat laging tatlo yan. Hindi pwedeng dalawa lang sa biblical concept. Pero sa pakamundong konsepto, dalawa lang. Di ba? Yung tagapayo at yung pinapayuhan. Pero sa atin, bilang isang mga Kristiyano, dapat biblical concept tayo. Okay pa? So, tanong muna, naranasan mo na bang magbigay ng advice, tapos later na-realize mo, parang kulang o mali pala yung sinabi mo? Yung parang pag-uwi mo sa bahay or naghiwalay na kayo, parang meron kang guilt feelings. Yung meron kang parang, tama ba yung sinabi ko? May ganun ba? Tapos, ay, hindi ko nasabi to. May mga ganun, di ba? So, may mga pagkakataong ganun. Bakit kaya natin nararanasan yung ganun? Ano tayo Biblical concept tayo. So, mag-iisip tayo, gagamitin natin yung isip natin as a Christian. Okay? Hindi siya makamundong konsepto. Okay? So, sa tingin nyo, bakit kaya minsan ganun yung pakiramdam natin? Yung nagkakaroon tayo ng parang nagsisisi tayo, bakit hindi natin nasabi, o baka mamay kulang yung sinabi natin, o baka bakit ko sinabi to, parang mali yung sinabi ko, bakit kaya? Holy Spirit. Kasi hindi pospos, hindi guided ng Holy Spirit. So, ang counseling ng leader, tayo, ay hindi dahil marami tayong alam. Okay po? Kundi dahil marunong kang umasa sa Diyos. So bilang isang Kristiyano, kapag kakausap tayo ng isang tao, dapat guided tayo ng Holy Spirit. Yun yung Bible concept. Pero pag sa makamundo, utak ang pinag-uusapan. Tama? So meron tayo dito, may psychologist, tayo dito student. Tama po ba? Kapag sa mundo ang pinag-uusapan, kailangan marami kang alam. Sabi nga ni Kuya Kim, iba ang may alam. Kuya Kim, ano na? Okay? So sa awit, sa verse, ano ba yan? Sa book ng awit, 127, chapter 127, verse 1, sabi, maliban na ang Panginoon ang magtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagod ng nagtayo. Gets niyo po yun? So, ibig sabihin, kahit gaano kabongga yung bahay na tinatayo mo, kapag hindi mo kasama ang Lord, parang useless. So, parang ganun din sa counseling. Kahit anong mga magagandang salita ang sinasabi natin sa kapwa natin, kung hindi galing sa Lord, o hindi tayo guided ng Holy Spirit, useless. Para tayong sumusuntok sa hangin na wala namang tinatamaan. Okay po? So, tandaan natin, kapag walang banal na spirito sa counseling, opinion lang ang dala natin. Nagbibigay lang tayo ng opinion. Pero kapag kasama natin ng Holy Spirit, guided tayo ng Holy Spirit, may buhay at direksyon ang gabay. Ibig sabihin, lahat ng sasabihin mo, lahat ng sasabihin natin, merong buhay doon at merong tamang direksyon. Okay po? So, unahin natin. So, sa rule number 1. Siyempre, dapat dyan ang next. Okay, next. Holy Spirit. O, next pa. Hindi ako sinundan O, yan. Holy Spirit na tayo. Yan. Holy Spirit. Sabi dyan, galing sa salitang Griego, parakletos. Ibig sabihin, counselor, helper, guide, intercessor. So, yan ang tunay na counselor. Ayan.
Excuse me po. Excuse me po. Kuya Kim, naguro. Ayan. Ayan. Lamig kasi. Okay, next. So, ang tunay na counselor natin ang Holy Spirit. So, ito yung mga gawain ng banal na spirito sa pagdating sa counseling. So, una, yung gawain niya, nagtuturo at nagpapadala. Tingnan nyo na lang sa picturean nyo na lang, tapos kayo na bahala magbukas dun sa, kasi may verse kasi na nakalagay. So, ibig sabihin sa pagdating sa counseling, ibinibigay ang tamang salita sa tamang oras. Ayun po yun Gawain ng Holy Spirit, gumagabay sa katotohanan. Pagdating sa counseling, iniiwas tayo sa personal na bias. So, pag nagbibigay tayo ng advice, hindi tayo bias dapat. So, yun yung gawain ng ginagawa ng Holy Spirit. Next, kumukumbinsi tungkol sa kasalanan. So, minsan, masakit man aminin, minsan ganun tayo, kailangan natin sabihin sa kanila. So, hindi tayo ang pumipilit, siya ang gumagawa. So, ibig sabihin tayo lang ang kasangkapan ng Holy Spirit, kailangan mong sabihin yan. Minsan nagkakaroon tayo ng kailangan ko bang sabihin to? Kailangan ko bang talagang sabihin to? Masakit to, Lord eh. Pero kailangan, kasi nga baka mamaya, yun yung kailangan niya para matauhan. Okay po? Yun po yan. So, nagtuturo kung ano ang sasabihin. So, kapag guided tayo ng Holy Spirit, tinuturuan tayo. Tinatanggal ang pressure sa leader. Hindi tayo yung nag-iisip pag guided tayo ng Holy Spirit. Okay? Nagbibigay ng karunungang spiritual. So, spirit-led ang mga salita na manggagaling sa atin. So, dapat ganyan yung karakter natin. So, ang pahid o ang anointing ang nagtuturo. So, lahat tayo anointed. No? So, galing sa kanya ang discernment. Kapag may kausap tayo, di ba, nagsisinungaling to? Di ba natin yun, nararamdaman natin, hindi totoo yung sinasabi nito. Nadi-discern natin, nararamdaman natin na pinaiikot lang ako nito. So, kapag guided tayo ng Holy Spirit. Pero pag hindi, madideceive tayo. Kung ano lang yung, kumbaga parang kaya niya tayong paikutin. Mapapaikot tayo sa kung ano yung gusto niya, paano niya patakbuhin yung pag-uusap ninyo. Okay? So, yun yung gawain ng Holy Spirit. So, kapag wala ang Holy Spirit, ang counseling ay nagiging opinion lang. Ulitin po natin opinion lang, emotion lang, personal bias. So, ibig sabihin, pwede kang ma-personal, lalo na pag may something ka dun sa kumakausap sa'yo. Pero kapag spirit-led ka, nakabase sa katotohanan, nakakapagpabago ng buhay. Kasi merong power, merong kapangyarihan sa lahat ng sinasabi mo. Okay, paalala, hindi ikaw Holy Spirit. Daluyan ka lang. Okay po? Huwag natin yung nang dahil sa akin, kaya yan natuto. Hindi. So, daluyan lang tayo ng Holy Spirit. Okay po? Next role. So, the counselor. So, tayo yan. Okay, ang tinutukoy dyan is tao. Yung kanina, yung pinakatunay na counselor, ang Holy Spirit in general. Pero dito, tinutukoy tayo bilang mga leaders. So, ang leader ay taga-gabay, hindi taga-control. Okay po? So, ano yung mga responsibilidad? Mix, yan. Bilang isang counselor. Una, umasa sa banal na spirito. So, dapat guided tayo. Manalangin bago, habang, at pagkatapos ng counseling. Minsan nakaano ko niya, minsan sila kuya, pag kinakausap namin yan. Minsan napapansin yung sino yung mga nakausap na ni kuya, minsan gumaganyan siya. Para siya nananalangin habang kausap mo. Ganun siya. Kasi nga, during, pwede yun. Kapag nakikita niya na may something na doon sa na dapat niyang, siyempre hindi niya alam kung ano yung pwedeng sabihin niya, di ba? So, pagkatapos ng counseling, so, bago, habang, at pagkatapos. Next po. So, mas makinig kaysa magsalita. So, ibig sabihin, sige, magsalita ka lang na magsalita. So, maraming problema ang gumagaan kapag may nakikinig. Tama yan, Minsan, kailangan lang naman ng listener. Next. So, mag-discern o i-discern. Huwag mag-assume. Sa tingin ko, ano yan? Yun. Huwag daw mag-assume. So, tanongin sa loob, Holy Spirit, ano ba talaga ang nangyayari dito? So, kailangan talaga during counseling, dapat nananalangin, hindi yung ikaw yung magpapatakbo ng usapan. Sige po, next.
Pang-apat, magsabi ng katotohanan na may pag-ibig. Okay po? Hindi hush. Hindi rin puro lambing na walang truth. Alam mo, be? Yung mga ganun. Meron ako nakausap niyan. Sabi ko minsan, hindi ko namamalayan, sabi masakit na daw ako magsalita. Nangyari sa amin yan doon sa cellbook namin sa Dumotas. Nung kinausap na si Lori, sabi daw sa kanya, kasi ate, pag si Kuya Ryan na nagtutulog, pakiramdam ko kasi, ganito ganyan. Sabi ko, wala naman ako ibang sinasabi. Kung ano lang yung dapat kong sabihin, sinasabi ko lang. Diba? Pag masakit, tanggapin natin, masakit talaga. Pero may pag-ibig yun. Hindi walang lambing, pero may pag-ibig. Diba? Next po. So ituro ang tao pabalik sa Diyos, hindi sa sarili mo. Okay? Hindi dapat sa leader nakaasa ang tao, kundi sa Diyos. Next. Panatilihin ang tiwala at pagiging confidential. So kapag may kinausap ka, sikreto mong malupit yun. Huwag mong i-chismis kahit sa asawa mo. Kahit sa pinakamatalik mong kaibigan na pinagkakatiwalaan mo. So malaking kasalanan yun. Para mga doktor, ano yan, immortal sin nila yan, yung mga doktor. Pansinin ninyo, yung mga doktor na mga nagpapaanak. Diba? Mga midwife. Mga midwife na lalaki, tapos magpapaanak, babae. Nag-ianakin, babae. So, ibig sabihin, mayroon silang chance na sabihin kung ano nakikita nila Tama, tapos halimbawa, ako doktor, tapos ang papaanakin ko, kapitbahay ko. Di ba? Ano nila yon? Rules nila yon. Hindi batas na nasa batas nila yon. Hindi mo pwedeng ikalat. So, ganun din dapat tayo bilang isang leader. So, ano hindi role ng leader? Hindi ikaw ang tagapagsalita, hindi ikaw ang solusyon sa lahat, hindi ikaw ang mukom, hindi ikaw ang Holy Spirit. Okay? So, pangatlong role. The person being counseled. So, ito na yung kausap natin. So, hindi gagana ang counseling kung sarado ang puso ng isang tao. Tama ba yun? Kahit anong sabihin mo magagandang salita dyan, mapipikong ka lang. Ikaw mismo mapipikon. Tapos i-stop mo na. Stop mo natin ito, wala namang patutunguhan Kasi nga hindi open. So ano yung responsibilidad ng tao mo kinakounsel o kinakausap? Sabi diyan, dapat tapat. Walang healing kung may tinatago. So una, bago kayo magsimula, ano mo muna? Direct to the point ka agad, di ba? So handa ka bang sabihin ang katotohanan? Dahil hindi natutulog ang balita. 24 oras. Number 2, kababaang loob, handang makinig at matuto. Hindi yung parang ikaw yung pag nasasaling yung personal mo or yung comfort zone mo, magrereklamo ka or naglalaban ka pa. Diba? Sige, number 3, pagsunod. So walang saysay ang gabay kung hindi susundin. And then last, dapat may pananampalataya. Magtiwala na kumikilos ang Diyos. Yun yung dapat na karakter ng kinakausap. So, bilang isang leader, dapat ganyan din yung karakter natin. Hindi mo kasi pwedeng sabihin sa kanila kung hindi mo kaya gawin yan. So, bago ka maging leader, naging tao ka munang dapat kausapin. Bago ikaw yung kumausap sa kanila. Okay po? So, dapat ganito tayo bago tayo maging isang leader. Okay po? Next. So, katotohanan, pwedeng gumabay ang leader, pwedeng kumilos ang Holy Spirit, pero ang tao pa rin ang pipili kung susunod siya o hindi. Yun yung sad part nun. So, kahit anong klaseng gawin mo, yun ang pinaka-sad part. Magkakaroon ng realization, tapos ikaw pa rin pipili. Di ba? So, paano sila nagtutulungan? Yung tatlo. Yan yun. Yung tatlo, Holy Spirit, yung leader, yung counselor, and then yung kina-counsel. So, ang banal na spirito, nagpapakita ng katotohanan, ang leader, nakikinig at nagdi-discern. At ang tao naman, yung kausap, binubuksan ng puso. Ganyan sila nag-work. Pangalawa, kumukumbinsi, nagsasalita ng may pag-ibig, ang leader. Yung kinakausap, tumatanggap ng correction. Okay po? Ang Holy Spirit, gumagabay sa direksyon. Ang leader, nagbibigay ng practical steps. Sumusunod naman sa Diyos
yung kausap. So, ganyan nag-work dapat. Hindi pa pwedeng two-way, one-way lang. So, dapat two-way kayo. Okay po? So, parang illustration, ang Holy Spirit, ang GPS, alam niyo yung GPS? Di ba? Lumiko sa kanan. Huwag kang aanga-anga. Ganun, di ba? Ulit. Ang leader ang assistant sa biyahe. Okay po? Ang tao ang may hawak ng manibela. Ang sad part, kung ayaw lumiko ng driver, hindi uusad ang sasakyan. So, kailangan mag-work silang tatlo. Kapag nag-work sila ng ganyan, ibig sabihin, may magiging magandang resulta yung kalalabasan. Okay po? So, bilang pagtatapos, conclusion and application, ang bilis, di ba? Bilis mo yun. So, habang sa mga leader, so lahat tayo tayo po ay leader na. Bago mag-counsel, manalangin. Okay po? Simple lang naman, ito may ilan ako. Simple lang, Holy Spirit, ikaw ang tunay na counselor, magsalita ka sa pamamagitan ko, ingatan mo ang mga salita ko, gabayan mo ang pag-uusap namin o pag-uusap na ito. Simple lang, hindi naman kailangan Amahan na gumawa ng langit at lupa. Di ba? Hinati ang dagat. Wala. Hindi naman pala. Yung simple lang. Okay pa? So, bilang pagtatapos, ano ang mababago sa paraan natin sa paglilid? Mapabilid kung totoong nakaasa tayo sa Holy Spirit pagdating sa counseling. So, kayo lang sasagot niyan. Kapag sinunod po natin yung mga role dyan, yung pinag-usapan natin, pinag-aralan natin, 100% magiging maayos yung pakikipag-usap natin. So ako yan ang kahinaan ko eh. Ayaw na ayaw kong kumausap ng tao. So habang ginagawa ko, eto ka na naman Lord eh. Ako na naman tinuturuan mo eh. Ako ito yung ayaw na ayaw ko eh, kumausap ng tao. Hindi ko kasi alam kung paano magsisimula. Hindi ko alam kung paano ako magsasalita. Hindi ko alam kung paano ako tatapusin. Kasi dumidepende ko sa tao eh. So yun yung pinaka-problem ko. Pero nung inano ko to, eto na naman si Lord, tinuturuan na naman ako dito. So yun lang po, maraming salamat.